Welcome back to another episode of Pretty Petty the Podcast. Once again, I'm your host, Tito Alvin, and in this podcast, we're going to talk about the trending issues, the hottest topics, and everything pretty and petty. Kung first time mo dito, please consider subscribing to our YouTube channel by clicking on the subscribe button and then click nyo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago nating episodes. If you are listening to Spotify naman, i-follow nyo din kami sa Spotify by going back to the main page of this podcast and then i-click nyo yung follow button. Now, kung hindi nyo na rin mamasamain, pakirate rin kami ng 5-star rating. Okay, ano ba ang pag-uusapan natin this week for this episode? So, in very recent news, ewan ko lang kung hindi nyo pa alam kung ano yung mga nangyayari, no? Siguro kung hindi nyo pa alam ay nakatira kayo sa kuweba. Pero kung hindi nyo pa alam, si former President Rodrigo Duterte, si PRRD, ay inaresto ng ICC at dinala sa Hague ba pronunciation yun? Hague, Netherlands, para litisin sa mga di umano'y krimen niya against humanity. Okay, dun yun, connected yan dun sa drug war niya nung siya ay presidente pa dito sa Pilipinas. So, ang nangyari kasi is nanggaling siya sa Hong Kong kasi meron doon parang rally ng mga OFW with the Duterte, si Sara, nandun din siya para magbigay ng speech. Tapos, nung pagbalik niya ng Pilipinas, paglapag pa lang ng NAIA, ng airport, sinalubong na siya ng ating mga kapulisan at inilatag na sa kanya at binasa na sa kanya yung warrant of arrest na ipinasa ng ICC or International Criminal Court. Okay. So, as of this recording, if I'm not mistaken, kakaalis lang nung private jet na sumundo sa kanya dito. Nagpunta sila ng Dubai, may layover doon. Tapos, as of now, as of this recording, papunta na sila ng Netherlands. So, ngayon, dahil sa nangyaring to, ang social media ay sobrang ingay, sobrang gulo. Ang chaotic ng social media ngayon, especially yung Facebook, ay nandaming mga kuro-kuro, ang daming mga opinion ang iba't ibang tao tungkol sa mga nangyayari. Especially yung page na Newswatch Kineso. Kung may update. Dati nakikita ko lang sila twice or 3 times a day. Ngayon, every hour nakikita ko sila. Sa kakascroll ko sa Facebook and nagbabasa-basa tayo ng mga post dyan, tapos nakikita natin yung mga comment sections, madalas na nakikita ko, nababasa kong mga comment is, hindi daw tama ang pag-aresto kay PRRD, kay former President Rodrigo Duterte kasi matagal na tayong umalis or wala sa membership ng ICC. Okay, nag-withdraw ang Pilipinas sa ICC noong I think 2019 if I'm not mistaken during PRRD's presidency. So, hindi daw tama na inaresto siya kasi wala daw jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Okay. So, ang tanong ano nga ba? Meron nga ba? Meron bang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas o wala? Okay, yan ang aalamin natin for this episode. Okay, sa totoo lang, iniiwasan ko yung mga ganitong klaseng topics, yung mga related sa politics, kasi alam naman natin na sobrang gulo ng mundo ng politika, sobrang chaotic niyan. Lahat ng tao may say, may masasabi, and I don't wanna invalidate their opinion, Opinion nila yun . And me myself, meron din akong sariling opinion, and darating tayo sa point na hindi magtutugma ang opinions natin. So, ang mangyayari, magbabangayan lang tayo, di ba? So, hangga't maaari, ayoko talagang gumawa ng ganitong klaseng episode. Especially yung mga tao online ngayon, ayaw nang magpatalo. Kung ano yung nasa isip nila, i-broadcast talaga na ipaglalaban nila yung gusto na lang sabihin, So, again, hangga't maaari, ayoko talaga. Pero, dahil sa sobrang init ng topic na to, sort of wala akong choice. Hindi walang choice, pero parang it's worthwhile naman na pag-usapan itong topic na to. 'Di ba?
Malay mo, dahil sa topic na to, mag-enjoy akong gumawa ng mga topics regarding politics. So, baka masundan pa to. Ewan natin, no? So, tignan na lang natin sa mga susunod na episodes. Pero ito na nga, habang nagsuscroll ako sa Facebook, may nakita akong isang post na nag-e-explain sa role ng ICC dito sa Pilipinas. Sinagot dito kung meron bang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas kahit na nag-withdraw na tayo ng membership sa kanila noong 2019. Itong post na to at yung mga tanong at sagot na nilatag ay galing kay Dean Ralph Sarmiento. Okay, so kung tatanungin nyo, sino si Dean Ralph Sarmiento? Siya ang Dean ng College of Law at University of St. LaSalle. Okay, so I guess, no, Dean siya ng College of Law, so may bigat at pawang katotohanan lang naman ang sasabihin niya sa mga post niya, no? Kasi ayaw naman siguro niyang masira ang reputasyon niya kung magpapakalat siya ng fake news, di ba? So, ang gagawin natin is babasahin natin yung mga ilang questions and yung mga sagot para maliwanagan tayong lahat. Kung ano ba talaga ang totoo, kung ano ba talaga ang role ng ICC at kung may jurisdiction ba sila dito sa Pilipinas. Medyo mahaba lang yung post ni Dean Sarmiento, no? Pero ang gagawin natin is pipiliin ko lang yung mga sa tingin kong is relevant, yung talagang relevant sa nangyayari ngayon. Tapos, kung gusto nyo mabasa yung buong post, i-share ko yung post na yan sa FB page, sa Facebook page natin, sa Pretty Petty the Podcast Facebook page. So, abangan nyo na lang yung link doon para mabasa nyo yung buong post. Siguro, iba sa inyo, nabasa na rin yun, nakita na rin yun. No? Ang title nung post niya is Understanding for President Rodrigo Duterte's ICC Case. Tapos, sa baba doon, From a Purely Scholarly Perspective. No politics in close parentheses. Yan. So, no politics. So, purely facts lang yung sinabi niya. So, simulan na natin yung basahin yung mga questions and answers. Okay, first question. To. What are the charges against Rodrigo Duterte at the ICC? Okay. Ang sagot niya is, Rodrigo Duterte is accused of crimes against humanity, specifically murder, relating to extrajudicial killings during his anti-drug campaign from 2016 to 2019 and earlier as mayor of Davao City from 2011 to 2016. Okay, so alam naman natin yung mga EJK, extrajudicial killings during his presidency. So yan yung kaso na isinampalaban sa kanya. Murder, medyo mabigat yan. Next question. Does the ICC retain jurisdiction over Duterte despite the Philippines' withdrawal from the Rome Statute o yung governing body ng ICC if I'm not mistaken? So ito na yung sagot sa tanong natin. Kung meron bang jurisdiction? The answer is yes. The ICC retains jurisdiction over crimes committed before the Philippines withdrawal took effect on March 17, 2019. Withdrawal does not affect proceedings initiated prior to its effective date. O, ayan. So, effective pa rin pala since yung mga crimes ay nakomit before tayo mag-withdraw sa ICC noong March 17, 2019. Okay, next question. How does complementarity affect ICC jurisdiction over Duterte's case? The ICC exercises jurisdiction if a state is unwilling or unable genuinely to prosecute. The ICC found that the Philippines failed to conduct genuine domestic investigations, thereby satisfying the complementarity principle. So, kaya nanghihimasok ang ICC, for the lack of the better term, no, kaya sila nanghihimasok sa kasong to is because our local justice system failed to come up with an investigation, a genuine investigation and prosecution. So parang walang nangyari. Parang
Deadma ang local justice system. So, kaya enter the dragon itong si ICC. Okay, again, baka kinakwestiyon nyo, ba't sila papasok? Wala nga tayong jurisdiction. Babalik tayo sa tanong kanina, meron silang jurisdiction dahil yung mga crimes committed ay nangyari bago tayo mag-withdraw sa ICC. So, covered pa rin yun ng jurisdiction nila. Okay, next question. On what basis did the ICC issue an arrest warrant against Duterte? Ang sagot niya is, an ICC arrest warrant is issued if judges find reasonable grounds that crimes within ICC jurisdiction were committed and arrest is necessary to ensure trial attendance or prevent obstruction. Okay, so nilabas yung arrest warrant ng ICC dahil ang tingin ng mga judges from the ICC ay may grounds na yung mga krimen na to ay na-commit. And sinisiguro lang na magtutuloy-tuloy ang kaso at walang magiging aberya, walang magiging obstruction sa magiging kaso. Now, the next question is, does Duterte's arrest warrant remain valid even after the Philippines withdrawal? Okay, so sinasabi kanina is, bakit manghihimasok ang ICC kahit na nag-withdraw na, no? Since nga yung mga crimes ay na-commit before mag-withdraw, so may jurisdiction. Yan tanong, meron ba silang power to issue a warrant of arrest? Currently ngayon wala na tayo sa ICC. So bakit sila mag-i-issue ng warrant of arrest? Ito ang sagot. Yes. The warrant remains valid because jurisdiction is determined by the timing of the alleged crimes, not the current treaty status. Ayan. So, para doon sa mga nagsasabing walang jurisdiction or hindi valid ang arrest warrant, hindi po totoo yan. Okay? Since nangyari nga yung crimes bago tayo mag-withdraw, valid pa rin ang warrant of arrest and valid pa rin ang investigation. So ngayon, ang tanong, what will happen next? Siyempre, nalatag na yung warrant of arrest, inaresto na. Dinala na siya sa ICC headquarters sa Hague. Ano nang mangyayaring susunod? Ito na. If Duterte is surrendered to the ICC, where will the trial be held? So, saan gagawin ang paglilitis? Okay. The trial would take place at the ICC headquarters in The Hague, Netherlands. Okay. Mabilis na sagot lang yan. Dun sa Hague, sa headquarters, gagawin ang investigation. Can Duterte post bail for his provisional liberty? Pwede ba siyang mag-bail o magpiyansa? So, provisional release, which is similar to bail, is possible in exceptional circumstances if the judges determine there's no risk of flight, obstruction, or continued crimes are existing. Okay, so kung sa tingin naman ng mga judges, hindi siya magiging obstruction, hindi siya magkakaroon ng flight risk, meaning hindi siya aalis ng Hague, hindi siya aalis ng Netherlands, pwede siyang i-bail. Okay, pero if the judges think, if the ICC, if the ICC thinks that Duterte will try to escape, try to leave the Netherlands, or magkakaroon ng further obstruction, baka hindi sa kanya i-grant ang provisional release. Okay, next question. Can Duterte invoke immunity from ICC prosecution as a former Philippine president? Okay, normally kasi kapag presidente ka, may immunity ka Parang, hindi man pampalubag loob, pero parang gano'n na nga, na kapag may crimes against you, siguro kung petty crime lang naman yan, pwede kang mabigyan ng immunity, meaning hindi ka makukulong. So, in this case, pwede bang bigyan ng immunity si former President Duterte? The answer is no. Official status, including as head of state or former head of state, does not grant immunity before the ICC. So, kasi hodang dati kang presidente or mataas na opisyal ng gobyerno, mabibigyan ka na ng immunity.
So with the ICC, no. Your official status, whether current or former, doesn't matter. Next question. Is the Philippines legally obligated to surrender Duterte to the ICC? Okay, so ito yung mga tanong, no? Dapat ba nating i-surrender si former President Duterte sa ICC? Ngayon, yung sagot dito is medyo polar opposites. Medyo polarizing, medyo magkabilaan eh. Depende sa perspective kung saan nanggagaling yung idea. From the ICC's perspective, the answer is yes. We are obligated to surrender them or surrender Duterte to the ICC. Obligation to cooperate continues for investigations initiated before the withdrawal. Ngayon, ito yung kabilang side ng story. Domestically, however, cooperation is discretionary under Philippine law post-withdrawal. So since nag-withdraw nga tayo noong March 2019, the Philippines has a discretion kung iso-surrender natin si former President Duterte. Now, pangalanan natin. Can President Ferdinand Marcos Jr. legally refuse to surrender Duterte to the ICC? Okay. Tanong niya na madalas ko nakikita eh. Diba nag-away na nga yung Uniteam, no? Hindi na sila Uniteam ngayon eh. May mga sinasabi na hinayaan daw ni President Marcos Jr. na maaresto si PRRD as a, hindi man revenge, no? Pero parang kasama sa plot nila yan against the Dutertes. Parang ganun. So, pero ang tanong is, can Marcos Jr. legally refuse to surrender? Pwede ba siyang, wag niyo siyang hulihin? Bawal yan, ganon. Pwede ba yon? Legally, yes. Without a binding treaty or domestic legal obligation explicitly compelling surrender post-withdrawal, the decision to cooperate remains discretionary under Philippine law. So tulad nga ng sabi ko kanina, since nag-withdraw tayo, the Philippine government has the discretion to not surrender Duterte. So si PRRD, anong nangyari? Hindi naman, di ba? Hindi naman nag-refuse si Marcos Jr. Sabi niya sa ICC, sige go, hulihin nyo. Charot. Okay, next question tayo. What are the potential legal consequences if the Philippines refuses ICC cooperation? So let's just say, no, si Marcos Jr. Hindi niya pinayagan yung pag-arrest kay Duterte, no. Ano ang magiging consequence niyan legally sa Pilipinas? The ICC may declare the Philippines non-cooperative and refer the matter to the Assembly of States Parties. I believe yung Assembly of States Parties, ito yung mga member countries. So this has diplomatic and reputational implications but does not involve enforceable sanctions. So wala naman palang sanction kung hindi makko-cooperate ang Philippines. Pero ang kapalit nun, siyempre, markado ka na ng ibang mga cooperating countries. Lahat ng mga members ng ICC, markado ka, Pilipinas, hindi ka nakikipag-cooperate sa amin, ganyan ka. Parang ano lang yan eh, sa office nyo, tapos may isa kang employee o meron sa isa kang office mate na hindi nakikikooperate sa pinaplano yung party. Di ba minamarkahan nyo yan? O yan, yung taong yan. Huwag nyo bigyan ng ano yan kasi huwag nyo bigyan ng pagkain yan kasi hindi man yan tumulong. Parang ganun yung mangyayari. So magkakaroon ng diplomatic issues and reputational implications against the Philippines. Ngayon, sabihin natin na nag-imbestiga sila. So i-investigahan yung kaso, bigyan natin ng mga evidences and whatnot. So let's just say that the ICC finds PRRD guilty of the charges. Kunyari, ang decision ay guilty. What will happen to him? So ito ang sabi ni Dean sa article niya, sa post niya. If convicted, what penalties could the ICC impose on Duterte? Penalties include imprisonment
for a term not exceeding 30 years or life imprisonment in extreme cases along with possible reparations to victims. Patay tayo dyan. 30 years, not more than 30 years, or life imprisonment kung sobrang extreme nung kaso. Ewan ko lang sa AJK na thousands and thousands ang biktima. Hindi ko alam kung mako-consider mo yung extreme. And apart from jail time, so meron ding possible reparations to victims. Siguro mga danyos to, ibig sabihin mga danyos, no? So yung mga law students dyan, yung mga law experts dyan, when you say possible reparations to victims, does that mean mga danyos against sa mga victims? Anyway, comment kayo sa baba kung tama ako ng interpretation. Now next, if Duterte is imprisoned, where would he serve his sentence? So, saan siya ikukulong? Sentences are served in a state designated by the ICC from among willing states parties, not at The Hague itself. Ooh. So, posibleng hindi sa Pilipinas siya ikulong. So, depende siya sa ICC kung sino sa mga willing state parties ang gustong umampon kay PRRD. Ay nako, Diyos ko. Meron kayang gustong umampun sa kanya at ikulong sa bansa nila. Ewan ko hindi ko sure kung paano mangyayari yan, kung dapat ba sa Pilipinas ikulong or sa ibang bansa siya ikukulong. Hindi ko alam kung ano ang dapat gawin. Malalaman natin kapag nagkaroon na ng resulta yung investigation nila. Last question. Okay, what diplomatic consequences may result from Duterte's ICC case? So, non-cooperation risks diplomatic friction with ICC supportive states, potentially affecting international relations, aid, and trade incentives. Ayan. So, again, parang kanina sinabi ko, markahan na tayo ng ibang bansa. So, hindi lang markado tayo sa salita lang, no? So, posibleng maapektuhan yung international relationship ng Pilipinas when it comes to trade, when it comes to aid, pag kailangan natin ng tulong, baka magdalawang isip silang tulungan tayo. Medyo kailangang i-weigh ang pros and cons eh. So, willing ba tayong i-risk at ibitawan na yung relationship natin with other countries? At bahala na si Batman kung magkaroon ng gera in the future or kailangan na natin ng tulong. Kaya ba natin ng tayo lang? Tignan natin kung ano mangyayari. Ngayon, kung gusto nyong malaman yung mga sources ng mga sagot, no, ipopost ko dito sa screen yung mga sources. Nagaling din to sa article ni Dean Ralph Sarmiento. So dito niya kinuha yung mga sagot sa mga commonly asked questions ng mga taong bayan regarding ICC. Ayan. So, sana ay nasagot ang mga katanungan ninyo regarding sa jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas in relation to the arrest of former President Rodrigo Duterte. Pero for sure naman ako na yung mga diehard supporters niya, wala namang pakialam. For sure ako dyan. Kahit naman latagan natin sila ng mga ruling, latagan natin sila ng mga facts, pag buo na yung isipin nila na mali tayo. So, wala na tayong magagawa dyan. Sigurado din ako na may magko-comment dito sa episode na to na sinusuportahan ko ang mga adik. So, ito ako, pinag-uusapan ko yung jurisdiction ng ICC, no? So, for the record, ayaw ko din naman sa adik, no? Sino ba namang matinong tao ang may gusto sa adik? In theory, no, Duterte's ang campaign or yung war against drugs niya, no, good concept naman kung tutusin. Magandang idea. Ang problema, mali ang execution. Yung mga sinabi niya before na shoot to kill, no, ang daming naging collateral damages, ang daming napatay na hindi naman talaga addict, ang daming namatay without due process. So, dahil maling-mali ang execution ng war on drugs na pinauso niya before, kailangan na niya ngayong harapin yung mga consequences ng actions niya. Okay, again, hindi dahil maganda ang idea, sapat na tayo doon. Kung mali ang execution,
mali pa rin yan. Isipin nyo na lang si Robin Hood. Si Robin Hood, hindi yung Padilla ha, si Robin Hood yung kwento, magnanakaw siya. Ninanakawan niya yung mayayaman, binibigyan niya sa mahihirap. Maganda ang logic, as in the idea is okay kasi natutulungan niya yung mahihirap. Pero the method is wrong kasi by the end of the day, nagnakaw pa din siya. So, ang tanong is, maja-justify ba ng mali yung magandang idea mo? Feeling ko, hindi dapat. Kung maganda ang idea, dapat i-execute ng tama. Okay, ayan. So, dito ko natatapusin ang episode na ito. So, kung nagustuhan mo ang episode na ito, feel free to share this with your friends. And paki-like and subscribe na rin ang ating YouTube channel. And follow na rin kami sa Spotify. You can also catch our podcast and snippets of this podcast through our Facebook, Instagram, and TikTok pages. You can see the link at the bottom of the screen. Punta lang kayo dyan. And for those listening to the podcast through audio, you can go to linktr.ee/prettypettythepodcast. If you're a brand looking for partnership and collaboration, feel free to send me an email at prettypettythepodcast@gmail.com. And with that, lagi nating tatandaan to always stay pretty at wag maging petty.